12-21-12, December 21, 2012, ang nakatakdang araw ng end of the world ayon sa Mayan calendar. Pero bago kayo matakot at magpanik, alamin muna kung dapat ba itong paniwalaan at paghandaan. Ang Mayan calendar ang isa sa mga pinaka-ancient na kalendaryo sa kasaysayan ng mundo. At kung ito ang pagbabasehan, December 21, 2012 ang pinakahuling araw daw ng sangkatauhan. Sa naturang petsa, magkakaroon daw ng alignment ng mga planeta. Di umano, tatama rin daw sa planet Earth sa petsang ito ang Planet X. Lahat ng mga haka-hakang ito posibleng magdulot daw ng pagkasira ng buong mundo. Bagay na mariing kinukontra ng mga eksperto. Ang planetary alignment ay kapag doon lahat ng mga planeta ay nag-align, ay makikreate ng somewhat ng parang tidal or gravitational tug na kung saan makakapekto sa mundo. Yan ay walang katotohanan sapagkat yan, nung year 2000 at saka nung year 2010 ay nagkaroon ng planetary alignment pero walang ill effects sa mundo. So, dinismiss din yan. At ang isa pa, meron ba tayong planetary alignment ngayon? Wala po tayong planetary alignment ngayon 2012. Ngunit kung talagang mag-e-end of the world na, ano ang iyong gagawin? Ang mga magkakapit-bahay sa Calamba, Laguna na sina Marcelina, Emerina at Alfredo. Mga miyembro ng samahan ng mga Rizalista o yung mga nag-aaral at nagsasabuhay ng mga aral ng ating pambansang bayani. Wala raw silang katakot-takot na nararamdaman sa napapabalitang doomsday. Dito raw kasi sa tinatawag nilang burol ng Lecheria, dito rin sa Calamba, tiyak daw silang maililigtas kapag dumating na ang takdang oras. Darating yung panahon na iipunin, tapos isang hakot na lang. Sinabi rin nila na may mangyayari eh. Pinangako rin nila na kaligtasan hindi lang ng katawan eh, pati ng kaluluwa rin. Sa ngayon, mahigit 20 mga pamilya silang sama-samang nabubuhay rito, na naghahati-hati sa iisang kusina at banyo. Si Alfredo, 1995 pa nung iwan ang kanyang bahay at lupang sinasaka sa probinsya ng Aurora para dito manirahan. Mula nung umalis kami doon, lagi ng bagyo sa ating palibot dito sa Lecheria. Sabi nila noon na dito na kami magtatagpo-tagpo at dito na lang kami kukunin para maligtas. Ang dating daycare teacher naman na si Emerina, baliwala raw ang pagtitiis niya sa masikip na bahay nila ngayon dito sa Burol. Maisalba lang ang kanyang pamilya. Malaki ho, bahay namin sa Isabela. Pinagpalit namin sa maliit kasi dito na talaga kami. Pero kung ang usap-usapan tungkol sa end of the world, naghahasik ng pangamba para sa iba. Sa bansang Mexico at Guatemala, ang tour na ito nagkakahalaga ng $2,690 o mahigit 110,000 pesos kada tao. May kamahalan, tatakutin ka na, sisingilin ka pa ng mahal. Si Louie, nagbebenta ng tinatawag na prepper o emergency kit. Ang laman nito, mga maaaring gamitin sa sandaling baka nga mangyari ang end of the world. Pagkain, damit, disposable underwear, first aid kit, fire starter, slingshot o tirador, higaan, pito, baton, kandila, multi-purpose survival tool, pati na baraha na pang-aliw, at salbabida
Pati ang takip ng timba may gamit din daw sa pamagitan ng lumang CD. Ito raw ang magsisilbi niyang signaling device. Ang core talaga namin is ituro sa tao kung paano ito gamitin at kung ano yung suggestion naming bit-bit mo palagi. So, kampante ka, relax ka, lahat. Nagkakandara pa na kung anong gagawin, kung anong ihanda, ikaw relax ka na kasi matagal mo nang ginawa yan. Nagbibigay siya ng seminar sa mga taong interesado kung paano tamang gamitin ang prepper's kit. Katulad ni Ferdy, 36 years old. Mag-iiba posible yung pangangailangan mo, kaya baka tanggalin mo yung iba, dagdagan mo yung iba. Okay yun, tama yun na gano'n. Pinapakita lang namin na available ito at more or less ito yung magandang magkaroon ka. Okay. Ngayon pa lang daw, nag-iimbak na siya ng mga pagkain sa kanilang bahay. Katunayan, bumili na raw siya ng isang kahon ng mga ready-to-eat meals para raw hindi siya maubusan. Naniniwala raw kasi siyang may katapusan talaga ang ating mundo. Okay, these were made specifically to last years, and I'm talking about 3-5 years upon purchase. Pero bago tayo maniwala sa sinasabing doomsday, may paalala ang simbahan. Ayan, simple lang naman eh. Yung mga entertainment lang naman yung mga sinasabing December 21, dahil yan ang Mayan calendar. Wala naman talagang katotohanan yan eh. Ang second coming and end of the world will come, but nobody knows when it will come. Kailangan lamang tayo'y laging handa at laging manalangin. That's all. Ang 9 na taong nang magkasintahan na sina Ana at Ferdinand nakatakdang ikasal. Sa mismong araw na sinasabi ng Mayan calendar, katapusan na ng mundo, December 21, 2012. Ang groom daw ang namili ng petsang ito. Yun na lang yung date namin kasi yun nga, end of the world, at least nasa church tayo. If ever mangyari, at least may pare, kompleto, ganun. Kung gumuguho na yung mundo, at least kasama namin yung family. Sa ngayon, abala ang magkasintahan sa paghahanda sa kanilang pag-iisang dibdib. Tumapat man daw ang kanilang kasal sa sinasabing paggunaw ng daigdig, ang kanila naman daw sumpaan at pagmamahalan walang katapusan.